Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay, kay John Villarino. Sinamba si Kristo. Araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Katoliko. Ikalawa, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga unang Kristiyano. Mga apostol, Mateo 28, 9-16 hanggang 17. Ikatlo, araw ng Saturday, sinamba ninyo si Kristo. Kristiyano daw. Tanong, saan tala sa Biblia na sinamba si Kristo ng mga unang Kristiyano, mga apostol sa araw ng Saturday? Sagot ba? Yan. Wow. Matindi yung tanong, no? Talagang yung argument, talagang para pang ang nangangati si Brother Ray. Parang iipitin ka talaga, no? Una, para gusto ko ulitin Una, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Katoliko. Ikalawa, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Kristiyano. Parang pinapakita niya na kapareho sila ng mga Kristiyano. Tapos, ipinapakita naman na iba tayo sa mga Kristiyano sa pagsasabing araw ng Saturday, sinamba ninyo si Kristo. Kristiyano daw. Tanong, saang talata sa Bible? Unang-una nais namin linawin, sumasamba rin po ang mga Seventh-day Adventist kahit linggo kay Kristo. Gusto ko sabihin Nahal lang ako. Yun ang iniisip ko. Baka akala nyo kasi, itinuturo namin ang pagsamba at pangingili ng araw ng Sabat is nahahanggahan na yung pagsamba namin tuwing araw lang ng pangilin. Yun. Very wrong, very wrong. Hindi ho ganon. Sapagkat pagka kayo po ay nakadalo po sa mga gawain ng Seventh-day Adventist, alam nyo po ba, araw-araw sumasamba. In fact, ang Seventh-day Adventist sa buong mundo, ang Christian religion or Christian group na sumasamba ng pinakamaraming beses kaysa sa ibang mga sekta. Hindi nyo alam. Hindi nyo ho alam yan. Bakit po? Sa Pentecostal, sumasamba rin sila tuwing umaga. Pero ang mga Adventist, umaga at gabi. Araw-araw po yan, sumasamba po. Yun dapat na sasabihin. Kaya doon pa lang sa unang statement, mali na. Ikalawa, ang mga Kristiyano daw sumamba kay Kristo araw ng linggo, gaya ng binanggit namin, hindi ho kami tutol diyan dahil araw-araw nagkakatipon at sumasamba ang mga alagad. Pero merong isang araw na pangilin sila. Ngayon, may binanggit siya sa pangatlo na anong talata daw? Dahil ang mga Adventist ay sumamba ng Saturday, anong talata daw? Saturday o araw ng Sabat sumamba? Gusto kong tanggapin yung challenge mo Ito po, babasa po ako. Ito po, gusto kong basahin dalawa. Kristiyanong Hudyo at saka Kristiyanong Hintil. Para walang lusot. Kasi meron sinasabi, baka yung binabasa mo, pang Hudyo lang yan. Ito po, dalawa, patutunayan po natin. Kristyanong Hudyo, Kristyanong Hintil, Sabbath keeper po sila. Wala hong Sunday keeper. Una po sa mga Hudyo, babasa po ako. Ito binasa na po kanina. Lucas 23, talatang 55. Basahin ko na po yung Gawa 9. Gawa 9, doon na tayo. Gawa 9, 1 hanggang 2. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae, mga Kristiyano ito, sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Yung daan ng Panginoon, ito po yung later on na tinawag na sekta, Kristyanismo, na kung saan inakala ito na isa lamang sekta ng mga Hudyo noong una. Na ang sabi, humingi si Apostol Pablo ng pahintulot na
pagka meron siyang makita na lalaki o babae nakaanim sa daan ng Panginoon, doon sa mga sinagoga ay kanyang madakip. Pansinin po ninyo yung logic. Kung sila ay Sunday keeper at hindi Sabbath keeper, nonsense yung ginawa ni Pablo. Bakit siya pupunta doon? Sabado yun. Pangilin yun tuwing araw ng sinagoga. Kasi po, yung mga Hudyo, kahit na-convert sa Christianity, nangingilin pa rin po sila ng araw ng Sabat. Lucas 23:55. At sila'y nagsiuwi at nangaganda ng mga pabango at ng mga ungwento. Mga Kristiyano po ito, ng mga Hudyo. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ito po yung nangilin at nagpahinga. Binabanggit po sa 2 talata, ito po ay mga Hudyo. Ito po yung mga unang convert sa Kristyanismo. Na dito po ay makikita yung katotohanan na kahit ang mga Kristyanong Hudyo, nung na-convert sa Christianity, hindi po sila tumakwil sa pagsunod sa araw ng Sabat, bagkus na natili. Kristyanong Hintil naman, may mababasa ba? Gawa, Kapitulo 15, talatang 20 hanggang 21. Gawa 15, talatang 20 hanggang 21. Pakilagay nga sa screen. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan. Ang pinatutungkulan ng sulat nito is yung mga hintil. Sumulat tayo sa kanila sa mga hintil. Sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. 21. Sapagkat si Moises, mula ng unang panahon, ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Nais kong papansin po sa inyo, ang nagsasalita sa talata ay si Apostol Santiago. Matapos magkaroon ng discussion, nagkaroon siya ng final statement. Ang sabi niya, huwag natin guluhin yung mga hintil na lumalapit sa Panginoon. Sa halip, kaysa guluhin natin sila, sumulat na lang tayo sa kanila. Yun nga po yung binabanggit sa talatang 20, na sila ay umiwas sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa pakikiapid, at sa dugo. Then sa next verses, sa 21, sabi niya, sapagkat si Moises, kasi po yung Book of Moses, isang termino po yan, sino-shortcut nila, si Moises. Pero ang tinutukoy, hindi yung katawan ni Moises per se, kundi yung Book of Moses. Ang sabi, sapagkat yung book daw ni Moises, yung kautusan ni Moises, yung 5 Book of Moses, mula nung unang panahon, noong una pa, meron na daw sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Ipinangangaral na yung book ni Moses sa lugar kahit sa lugar ng mga hintil, sapagkat meron daw mga sinagoga sa kanila. Ibig sabihin, parang ganito po mga kapatid, kung i-redundant natin, parang ganito po yung sinabi ni Apostol Santiago. Wag na natin silang guluhin. 4 na lang yung iutos natin. 4 na lang. Bakit po? Kasi pag inulit natin sa kanila lahat ng kautusan, magiging redundant. Bakit po? Kasi alam na nila lahat ng utos na yan. Bakit? Sapagkat sa bayan nila, meron na mga sinagoga tuwing araw ng Sabat, binabasa na yun sa kanila. Ibig sabihin, dahil ganito yung statement, ipinapakita yung katotohanan na mga Sabat keeper na po sila. Yung mga hintil no na-convert sa Kristyanismo, sila po ay nangingili na ng Sabat sapagkat ang sabi ng Apostol Santiago ay alam na nila yung kautusan sapagkat si Moises ay binabasa sa kanilang mga bayan tuwing araw ng Sabat. Sa makatuwid, kahit po mga Hudyo o mga Kristiyano, sila po ay nangingili na ng araw ng Sabat bago pa po ma-convert ang mga hintil. Yan po masabi natin dyan. Yan. Sige po. Brother Fernando, meron pang anak? Okay na, next question. Okay, next question po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad